Ira POV. Naalimpungatan ako nang maramdaman ang masuyong paghaplo sa pisngi ko. Dark, namamaos na sambit ko sa pangalan niya. Istorbo ko. Dugtong ko pa na mas lalong nagpalawak ng ngiti niya. I cook breakfast. Sinilip ko ang oras sa katabi kong bedside table. 5 a.m. pa lang. Let me sleep. Tatalikuran ko na sana si Dark nang bigla niyang hapitin ang bewang ko at ibaon ang mukha niya sa leeg ko. You didn't eat last night. Paano tayo makakapag-round 7? Loko ka? Parang musika sa pandinig ko ang pagtawa ni Dark. Malibang hilingin ko na ganito na lang araw-araw. Yung umagang magaan, tahimik at kasama siya. Malibang kalimutan mo na lahat ng problema, kahit sandali lang. Kasakiman na ba to kung gusto ko makasama yung taong, aminin ko man o hindi, ay mahal na mahal ko pa rin hanggang ngayon si Dark. 4 years, I refuse to face the truth. Nasa kabila ng mga ginawa niyang panloloko sa akin at nangyari sa mga magulang ko nang dahil sa pamilya niya, ay ang katotohanan hindi na walang pagmamahal ko sa kanya. Ira, hindi ko na namalayang umiiyak na pala ako sa dibdib niya. Parang bumagsak sa akin ang katotohanan na pagkatapos ng lahat ng pinagsaluhan namin, ay ang realidad na kailangan ko ulit harapin. Bakit? Bakit nagawa mo yun sa akin? Humihikbing tanong ko. You saw it? Or nakita ko? Napabuga si Dark ng hangin. Can I at least defend myself, baby? Can your explanation fix everything? Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ng mga salita na bawiin yung mga nangyari o pahilumin yung sakit na nararamdaman ko. I'm sorry if I cause you a lot of pain. Ano ba nangyari sa ating dalawa? Akala ko mapoprotektahan kita, pero masyado ko minaliit ang sitwasyon. Hindi ko may papakaila ang ginawa kong pagpatol sa babaeng yun. Pero ginawa ko lang yun dahil natakot akong iwan mo. Ipaliwanag mo na maayos, Dark. Hinampas ko ang dibdib niya. Sa mga ginagawa niyang pag-amin na walang maayos sa paliwanag, ay mas lalo niya lang akong sinasaktan. Nalaman ko may mga dumadating na mga sulat sa'yo. It's demanding you to leave me. Hanggang sa maging pagbabanta na. Paano mo nalaman? She didn't even have time to deny it. I caught her in action. Sino? Mosa? Siya ang gumawa ng mga sulat na yun? The letter was made by someone else. She just had to secret hand it to you. Kinuha ni Dark ang kamay kong mahigpit ang kapit sa damit niya at inilagay ito sa labi niya. She offered to be my mistress and swore she'd never tell you a thing. Hindi ako mabilis na nagpapadala sa mga pagbabanta sa akin. Pero na maisip ko maaari mo akong iwanan kapag nalaman mo ng lahat ng patungkol sa akin at sa totoo kong pagkatao, ay doon ako natakot. Hindi na ako nakapag-isip na maayos. Muli na namang nanubig ang mga mata ko. You killed my parents. I saw the confusion on his face. No. Yan bang itinanim na matandang yun sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Nagugulahan akong tanong. That old geezer. I should kill him a long time ago. Nang gagalaiti niyang saad. Dark, nagkakamali ka kung inaakala mong akong pumatay sa mga magulang mo. Matapos kanilang maibalik kapalit ng kapatid ko, ay doon na nila isinagawang pagpatay sa mga magulang mo. We thought you were dead too, so we didn't bother looking for you. Kung ganun, ay sinong totoong pumatay sa kanila? I saw how my parents died. Dark, tabi-gabi pabalik-balik ang bangungot kong yun. I'm sorry. I should protected you. I should been there. Dark, sino? Jake Burton. Pero, Dark, he was the one who ordered to get rid of your parents. Isinisi ko sa maling taong pagkawala ng mga magulang ko.
I let my guard down. I listened to him. I believe him. And now I find out the truth. He's the devil who killed my parents. Matagal ng kalaban ng Oxford ng pamilya Barton. Nadami lang pamilya mo sa gusot na meron ng pamilya ko. I'm sorry. I'm sorry. Mas lalo kong napahagulhol. Ang tanga-tanga mo, Ira. Kahit siguro si na mama at papa minumura ka habang nagpapauto ka kay Jake. No. May kasalanan din ng pamilya ko. Namatay ang kapatid mo dahil... He immediately sealed my lips with a kiss. What's done is done. Huwag na nating balikan pa mga nangyari noon dahil sasaktan lang natin ang isa't isa. What's important is where we are now. Leave that asshole to me. Sisiguraduhin kong pagbabayarin niya mga ginawa niya sa atin. Dark, paano si Bella? Sino si Bella? Jake granddaughter. Napalapit na sa akin ang batang yun. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na akong nabaliw sa pananatili sa mansyong yun. Pahayag ko. I'll do anything for you. Just for you. He assured me. Dark, pwede bang malaman ko ano talagang dahilan ng away niyo ni Jake? Sa tingin ko, hindi simpleng away lang ang meron kayo. Tanong ko. Hindi sila magpapatayan at maghahabulan ng ilang taon para sa mababaw na dahilan. Bukod sa matagal na magkalaban sa negosyong Oxford at Barton, ay meron din kaming pinamamahala ang parehong underground business. Hawak ni Papa noon ang Black Squadron, samantalang unang asawa naman ni Barton na si Emilia ang may hawak ng parte nila. Nakatransaksyon na namin noon ng mga Barton dahil maayos kausap ang unang asawa nito. Pero gumulong lahat ng pumasok ang kabit niyang sa Antonia. Kung ganun, ay anak lang sa labas si Shelo? May mga illegal transaction kayo? Hindi mawawala yun sa malaking negosyo. Ano naman ang Black Squadron? Isang grupo na binuo ni Lolo para protektahan ng Oxford Empire. Katulad ng sinabi ko, kami ang nagpapatakbo ng mga illegal na negosyo. Katulad ng droga? No, hindi namin sakop yun. Mas niyakap ni Dark ako mula sa likuran. We wrap up in each other, talking about everything. Illegal possession, trade, and distribution of firearms fall within our scope. Paano kapag nahuli kayo ng mga otoridad? Hindi ba nakakatakot yun? Nag-aalala lang ako na baka dumating ang panahon na mapahamak siya at makulong dahil sa ginagawa niya. Baka magising na lang ako isang araw na nire-raid ng kondo niya. That won't happen. Huwag kang tumawa. Paano ka naman nakakasigurado, ha? We are protected by some higher officials. Oh, usal ko na lang. Makapangyarihan nga sila. Tuso ang naging babae ni Jake na sa Antonia. Nagawa niyang baliktarin si Emilia dahilan para patayin ni Jake gamit ang sarili niyang mga kamay ang asawa niya. Nang mawala ng tinik na Antonia, ay sinira naman niya na maayos ang relasyon na meron noon ng Black Squadron at Barton. Isang malaking kontrata mula sa isang kakilalang opisyal na nakuha namin na ikinainggit ng babaeng yun. Gumawa ng paraan sa Antonia para makuha sa amin ang kliyente, pero nauwi yun sa marahas na komprontasyon. She was killed that night. Since then, Jake has been trying to get back at us. Pero nakapaghiganti na siya. Hindi rin namin alam kung anong utak ang meron sa matandang yun. Akala namin doon na matatapos ang paghihiganti niya. Pero hindi pa pala. My sister wasn't enough, I guess. Hindi ko mapigilan mag-alala para sa kaligtasan ni Dark. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kanya. Magtatanong pa sana ako na bigla namang umalboroto ang tiyan ko. Princess treatment ang natanggap ko mula kay Dark. Ngayong mas nalinawan na kami, ay naramdaman kong mas lumalim din ang connection naming dalawa. Stop putting food on my plate. Kumain ka na din. Sit ako sa kanya. Busog na ako. Natawa ko nang bigla ding tumunog ang tiyan ni Dark. Liar? Napatitig ako sa kanya nang abutin niya ang pisngi ko.
You've been through a lot. Matagal ko na itong gustong itanong sa'yo. Panimula ko. Pareho kasi kayo ng paratang sa akin ni Marcelino. About that, I'm such an idiot for believing that. Ano ba kasing nangyari? Katulad ng pagmamanipula sa'yo ni Jake, ay nahulog din ako sa patibong niya. Ilang araw bago ka mawala, he sent me pictures of you with other guys. Napaniwala ka niya? Alam mong hindi ko yun magagawa. Sinamaan ko siya ng tingin. I'm sorry, Pugita. My thoughts were all over the place back then. Paano naman nakarating yun kay Marcelino? Hindi lang akong pinadalhan ng mga litratong yun. Umabot yun hanggang sa pamiyong kumupkup sa'yo. Ano? Bigla akong nawala ng ganang kumain. Katulad ni Marcelino, maaaring madumi na rin ang tingin sa akin ni Mama Stella. Kaya ba sila umalis ng datong ermita dahil sa kahiyang dinala ng mga litratong yun? Once this is all over, we'll tear everything up with them. I promise. Bakit hindi pa ngayon? Mas mabuti nang wala sa radar ni Jake ang pamilya mo dahil maaari sila madamay. Tama siya. Eat up. Nangangayayat ka na. Puna niya. The past few days have been so stressful for me. Minsan ay nakakalimutan ko na kumain o di naman kayo mawala ko ng gana. Umalis sa tabi ko si Dark para sagutin ang tawag na natanggap niya. Kahit hindi siya naka-loudspeaker, baka sa boses niyang pagka-stress. Patago ko siyang pinapakinggan. Na matapos ang tawag, ay dali-dali akong bumalik sa kinauupuan ko. Aalis ka ba? If you don't want me to go, I can just cancel. Nakakaabala na ba ako? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. He kissed my temple. Not one bit. Don't lie. Go if you need to. Mamaya lang ipapasok na din ako sa trabaho. Just rest. No, absent na nga ako kahapon. I'm your boss. Kahit na, huwag mong gamitin sa akin ang pagiging boss mo dahil hindi yan sa akin oobra. Pangangatwiran ko na ikinatawa ni Dark. Tumukwang ako para abutin ang labi niya. I love you, Dark. Ilang sandali niya akong tinitigan bago niya ako yakapin na mahigpit. I love you more than words can say. Marcelino, ano? Ano? O, naman ang sigaw nito? Hindi naman siya ganun kalayo sa akin, pero kung makasigaw siya, ay akala mo'y nasa magkabilang bundok kami. Ang init kaagad ng ulo. Bulong ko sa sarili ko. Malamang! Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo? Kung mukha mong babalandra sa akin. Mataray na pahayag niya na ikinasimangot ko. Can we talk? Ano sa tingin mong ginagawa natin ngayon? Nagra-rap battle? Sarkastiko ang saad nito. Wrong timing ba ako? Gusto ko lang naman siya makausap patungkol sa litratong natanggap niya years ago. Kahit sa kanya man lang ay malinis kong pangalan ko. Tungkol saan ba yung sasabihin mo? If you've been thinking I cheated on Dark, I want to clear that up. I didn't. And I wouldn't. Okay. Maikling saad niya sa kanya ako mabilis sa tinalikuran. Marcelino! Ano na naman? Wala ka man lang bang side comment? Violent reaction? Questions? Wala. Tsaka bakit ka ba nagpapaliwanag? Bakit hindi si Dirk ang kausapin mo patungkol dyan? Hindi naman ako ang jowa or asawa mo. Gusto ko lang naman linawin ang side ko if all this time. Cheater, malandi at maduming babaeng tingin mo sa akin. You're my best friend. At hanggang ngayon ay yun pa rin ang turing ko sa'yo. I know things have changed, but a part of me still hope you can get back to how it used to be. He stared at me blankly. And in that moment, I realized how far apart we'd grown. Kung nagkapatawaran na kayo ni Dark, and you flirt things up with him, then good for you. Sino ba naman ako para maging kontrabida sa buhay niyo? Wait, pagpigil ko sa kanya. I'm not mad just because you messed things up with Dark. I'm mad because you walk away without a single explanation.
I'm your best friend. Why did you leave me hanging? Ramdam ko ang sakit na dinulot ko sa mga salitang binitawan niya. Since wala naman tagang justification para magalit ako dahil lang sa pagkawala mo ng parang bula, ay ginamit ko na lang ang dahilang panloloko mo kay Dark. At least, merong totoong rason ng galit ko. Pero ngayong kaharap na kita, ay bumalik lahat, Ira. Nang mamatay si Lola, mas lalo ko nilamon ng kalungkutan. Dapat ikaw ang nagiging sandalan ko pero iniwan mo rin ako. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin? I was in a coma, and when I woke up, I knew it was too late to go back. Sobrang gulo na ng buhay ko pagkamulat ko. At ang tanging pumasok sa isip ko ay ang makapaghiganti sa pamilyang akala ko sumira sa buhay ko. Coma? Ano nangyari? It wasn't an accident someone wanted me dead and gone. When he failed, he turned me into his backup plan for revenge. Madami akong gustong ipaliwanag sa'yo, Marcelino, pero hindi ito ang tamang panahon. Ayokong patikoy madami sa gusot na meron ako ngayon. Nagulat ako nang ambahan niya ako ng yakap, kaya naman ginantihan ko rin siya ng yakap. Natagpuan ko na lang sarili kong malakas na humahagulhol sa dibdib niya. Sorry, Pax. Bakit pa tigas-tigas ang dibdib mo? Nag-gym ka ba? Nasaan ang patpatin kong Mercy? At kailan ka pa naging matangkad sa akin? Magkasing height lang tayo noon. Tiro ko. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at inirapan ako. Don't call me Mercy. Aba, bakit? Don't tell me, tuluyan ka nang nahulog sa kaibigan kong si Sol. Tumikim siya na nagpabilog ng mga mata ko. Hoy! It was supposed to be a joke. Totoo ba? Wala naman akong sinasabi kung makapag-assume to. Depensa niya. Pinamingkitan ko siya ng mata. Sol is a good girl. Maingay at makulit lang minsan pero mabait yun. Pinicture ko sila sa isip ko na magjowa. Ngayon ko lang na-realize, the two would be great together. Joke rin dapat yon, pero bigla na lang nag-blush tong kaharap ko. Mukha nga may something sa kanila. Sol, pagtawag ko kay Sol. Akala ko ilalapit siya sa amin pero nagtaka ako na bigla na lang siyang umalis. Later na lang ulit, girl. May susuyuin pa akong pusikat. Nagmamadaling paalam sa akin ni Marcelino na nagpalaglag ng pangako. Confirm nga. Who am I to judge? I'm happy for them. At least, natupad na ang manifestation ni Sol. Yo, ganda! Bati sa akin ni Frank na makasalubong ko siya. Hi! Akmang aakbayan niya na sana ako na mabilis ako makaiwas sa kanya. Grabe ka naman. Para naman akong nakakahawang virus sa ginawa mong pag-iwas sa akin. Madramang pahayag niya. Nakabalik na ba ng office si Dark? Tanong ko. Mukha ba akong sekretarya niya? Nakakasakit ka na. More on stalker na Dark ang tingin ko sa'yo. Parang kang pahayag ko na mas lalo niyang ikinasimangot. Nabanggit ni Dark na hindi niya kaibigan si Frank. Bakit malayang-malayang isang to na maglabas-pasok sa building? Pareho kayo ni Dark. Hindi niyo na-appreciate ang existence ko. Security! Napalingon ako sa babae nagsalita sa likuran ko. Si Blight. Dalawang security ang bigla na lang sumulpot sa tabi ni Frank. Drag him out of here. Utos ni Blight na ginawa naman kaagad ng mga security. Nagsisigaw si Frank na akala mo'y execution ang ipinataw sa kanya. Napailing na lang ako. You saved me. Baling ko kay Blight. Siya nga pala, may balita ka ba kung nakabalik na rito si Dark? He's still at the base. Base? Pwede bang humingi ng pabor, Miss Blight? Pwede mo ba kung ihatid ko nasaan si Dark? He's been in that meeting for 2 days straight. 2 days, and I miss him. Ilang sandali kong tinitigan ni Blight bago niya ako talikuran. Is that a yes? Or no? Let's go. Tumalon ang puso ko sa tuwa. Bukod sa miss ko na si Dark,
ay curious din ako sa base nila, ang base ng Black Squadron. Nang makarating sa parking lot na located sa last basement ng building, ay tumambad sa akin ang napakaraming itim na sasakyan. Iisa lang ang mga model nito, at ang nakaka-amaze pa ay ang mga nakahandang naka-men in black na nasa paligid. Para sila mga robot na nakatayo lang sa tabi ng mga sasakyan. Pumasok ako sa passenger seat na mamahaling sasakyan ni Blight. Ito lang ata ang nakita kong naiiba. Alam na kaya ang tungkol sa amin ni Dark? Pero hindi naman siya papayag na dalhin ako sa base nila kung wala siyang alam, hindi ba? Umabot lang ng kalahating oras ang naging biyahe namin. Tinanaw ko ang malaking open field. Nasaan ang base? Para lang itong malawak na football field. Wala akong nakikitang istruktura. Napapikit ako sa kanauupuan ko nang biglang bumilis ang pagpapatakbo ng sakyan ni Blight. Wala namang humahabol sa amin para gawin niya to. Miss Blight! Pagtawag ko sa kanya, pero diretso lang ang tingin niya. Namangha ako nang biglang may bumukas sa lagusan sa gitna ng open field. Isang underground base pala. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakanganga sa sobrang pagkawaw. Akala ko sa mga movies ko lang mapapanood ang mga ganitong hideout. Ni Santiago. Tawag sa akin ni Blight kanina pa palang nakalabas ang sakyan. Nahiya ako nang siya pa ang nagbukas ng pinto katabi ko. Salamat. I stayed close to her. Nakaramdam ko kasi na hindi mag-aalangan ng mga tauhan nilang barilin ako kapag umalis ako sa anino ni Blight. I'm completely stunned. Hindi ko alam kung paano ko may lalarawan ang base ng Black Squadron. Feeling ko ay mas lalo na akong nahulog kay Dark. Being the leader of his group is a huge responsibility. And I'm genuinely amazed at how effortless he handled it. Wait here. Saad niya. Pinapasok niya ako sa isang kwarto nagpalaglag na naman ng pangako. Gusto ko maiyak. Bigla kasi akong sinampal ng kahirapan. Malakondo ni Dark ang kwartong pinasukan ko. Diyos me! Naalala kong ibinigay kong buhay kay Dark noong nasa datong ermita pa kami. Malayong-malayo sa buhay niya rito. Malayong-malayo sa meron siya bilang isang Oxford at leader ng grupong ito. Naupo ako sa sofa habang naghihintay. Hindi pa nagiinit ang puwet ko sa sofa nang biglang bumukas ang pinto at ilawanan si Dark. Mukhang bago pa naman kami dumating, ay pinaalam ni Blight ang pagbisita ko. Ira! Malalaki ang hakbang ni Dark na lumapit sa akin bago niya ako ambahan ng yakap. I miss you. Para siyang batang iniwan ng nanay ng ilang araw. I miss you too. Teka, tapos na bang meeting mo? I'm just taking a break. Break? Kung ganun hindi pa siya tapos? It's been 2 days. Mukhang uuwi akong hindi siya kasama. Ira, iha. Mrs. Oxford. Gulat kong sambit na makitang babaeng kakapasok lang ng kwarto. Bigla akong kinabahan. Anong idadahilan ko? Kapag nalaman niyang may relasyon kami ni Dark, ay baka katapusan na namin. Ikaw na ba yan? Tanong niya. Nakita ko ang pagtutubig ng mga mata niya. Ikaw nga. Kaya palang gaan-gaan ang pakiramdam ko nung unang beses kita makita. Lumapit siya sa akin. Kinuha niya ang kamay ko at mahigpit na hinawakan. It feels like just yesterday you were small. And now you're here, are so grown and grounded. I'm sure your parents are incredibly proud of the person you've become. Namalayan ko na lang na pareho na kaming umiiyak sa balikat ng isa't isa. Home isn't a place, it's a feeling. And right now, I feel it. Is my son treating you right? Huwag kang matakot na magsumbong sa akin kapag may ginawang kabalastugan ng anak ko. Nag-init ang mukha ko. Kung ganon, ay alam niyang may relasyon kami ni Dark. Mukhang approve naman sa kanyang relasyon namin ng uniko iho niya. Pero sana man lang, ay binigyan ako ng head up ni Dark para handa ako sa ganitong harapan. Humanda ka sa akin, Dark. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo.
Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.